Ayan, so, hello beautiful people, welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love. And for today's vlog ay magtatanim tayo ng succulent. And this is for the beginners. Ayan, succulent for the beginners. So, first po, kailangan po natin magkaroon ng soil mix kasi dyan po yung basic life. Dyan po yung magiging basic life ng succulent mo dun sa soil mix mo, diba? So, kailangan nyo din i-familiarize yung mga sarili nyo sa IDs ng inyong succulent. And, of course, kung matubig yung succulent na to or hindi, diba? So, eto na po yung ating soil mix. Ayan. So, ano-ano yung mga iyan. So, una, syempre, kailangan natin ng pumice stone. So, at saka, perlite. It's either kung anong gusto yung gamitin, kung perlite or pumice stone. Ako, mas gusto ko yung perlite kasi mas, pansin ko, mas okay dito sa amin sa lowland yung perlite. Mas maganda yung grow nung plant sa kanya kesa sa pumice stone. So, pero sabi nila, mas the best yung pumice stone. So, bakit ba natin ginagamit yung perlite tsaka yung pumice stone? So, pang ano po sila, soil aeration sa ating mga soil mix. Ayun. Para makahinga yung root ng ating succulent. Kasi nga, hindi naman sila matubig na everyday mo tutubigan. Kaya, kailangan nila ng pang soil aeration. Ayun. So, ang kaibahan lang nila, itong perlite is para siyang micropore na magaan siya. Kaya lang, pag nagtubig kasi tayo sa kanya, lumulutang to. Ito, hindi naman yung pumice stone. Ayun. So, next tayo, this is Classman or Sphagnum moss. Ayun. So, sa Sphagnum moss, love yan ng succulent kasi very lightweight lang siya at saka mas madaling mag-grow yung roots sa Classman. Ayan. So, love talaga to ng succulent. Sphagnum moss or Classman yung ibang tawag sa kanya. Kasi, di ba, yung sphagnum moss, nag-a-absorb ng water yan. Mabilis mag-absorb ng water yan. Tapos, ayun, mabilis din siyang matuyo. Kasi, kaya mape-prevent po niya yung root rot sa inyong mga succulent. Kabog, ayan. So, this one is loam soil. Ayun. So, with the loam soil po, alam naman natin, loam soil is pataba, 'di ba? So ito may ano siya, may palay. Ayan. So maganda talaga bubulukin niyo po yung fresh yung palay kasi it's a source po ng fungi. Ayan. So ako ito lang ginagamit ko kasi mas mura din. Tsaka ito kasi yung available sa amin, loam soil. Pero yung loam soil na nakapack, sama-sama na kasi yan. Mayroon ng tawag dito. Meron na siyang Coco Peat, CRH, yun yung sabi. Pero duda ako. Charot. Ayan. So, next tayo, CRH. Ayun. So, si CRH ang favorite kong ginagamit. Kahit na loam soil CRH, okay na ako sa succulent. Kasi, ang CRH po ay very rich. Kasi, yung sinunog nyo na ipa, kapag yung ipa nyo isinunog nyo, magiging CRH na nga po siya. So, hindi ko po alam kung paano po yun. Siguro susunugin mo lang. Char. Ayan. Tapos, pagka nasunog na yung fresh nyo na ipa, magiging fertilizer pa siya. At saka, ang kagandahan niyan kay CRH, rich siya sa potassium, calcium, ano pa ba yung rich dyan? So, with the CRH, maganda talaga siya kasi bukod sa serve as fertilizer siya, is pang soil conditioner din siya ng ating mga soil mix. And bukod pa doon, rich po siya sa potassium, magnesium, at calcium na kailangan sa ating mga plants. So, yung potassium talaga yung pinaka-importante kasi yung potassium po, ginagawa niya, yung roots po ng ating mga halaman ay pinapalakas niya and then nag-i-improve din ng photosynthesis
And of course, kapag po kulang yung halaman nyo sa potassium, magiging yellow siya or magba-brown. So, hanggang sa root. So, ayan. Kaya gusto ko yung CRH. Kaya lagi ko yung ginagamit kahit na wala yung sphagnum moss, wala yung coco peat, ganon. So, ganon po siya. O, diba? Mas maganda talaga yung CRH. Noon pa lang, trip na trip ko na yan si CRH. Ganon. So, sabi nyo kanina mayroong pa calcium. So, ano bang ginagawa kasi ng calcium dyan sa ating mga halaman? So, yung calcium po, nagde-develop din ng succulent stem hanggang dun sa kanyang roots. So, kapag kulang po yung ating kulang yung ating halaman ng calcium, yung kanilang soil mix, yung dahon nila madali pong mamamatay. Ayun. So, kailangan may calcium pala ang ating lupa. Hirap naman pala magtanim ng succulent. Charot. So, nasabi nyo din yung magnesium. So, kapag po yung magnesium is kulang yung inyong soil mix, yung ating mga succulent, magiging yellow leaves sila. At saka, yun, stunted growth. And, madali daw mag-drops yung mga leaves. So, ganun pala. Hirap naman pala. Kaya mag-add ka na ng CRH sa iyong soil mix. Ayan. So, yun ngayon ko lang talaga in-elaborate kasi sinikret ko ba muna. Charot. Ayan. So, nitrogen naman, kung minababasa kayo, di ba may mga fertilizer tayo na NPK, may nitrogen. So, konti lang po yung kailangan ng succulent ng nitrogen. So, nitrogen, nagpo-promote din yan ng leaf growth. Pero, kapag nasobrahan po kayo sa nitrogen, yung succulent nyo, magiging, mawawala yung compact shape nila, tsaka magiging leggy sila. So, kagaya ni, Carabao's manure, rich in nitrogen po siya. So, potassium, increase yung resistant ng succulent sa pag-regulate ng water uptake. So, may kinalaman din pala yung potassium sa water uptake. So, sa phosphorus naman, sinusupport yung root and stem, tsaka yung pagbulaklak. So, yun, nitrogen promotes naman ng healthy leaf growth. Ayun, pero konti lang. Ayan. So, CRH talaga yung perfect sa kanila. Kasi, fertilizer din po siya. Ayan. And then, next tayo. This is the aged coco peat. So, kung, di ba pag bumibili kayo, yung coco peat na dry, ayun. So, ito, aged coco peat, mas rich po ito. Mura lang naman yung mga ganito, guys. Parang 1 kilo is, 50 pesos or less than 50. Hindi naman kayo abot ng dito, 300 pesos. Parang siguro 200, ganun lang. Kung tigi-1 kilo lang. So, eto, aged coco peat. Actually, hindi na ako masyadong gumagamit ng coco peat masyado sa succulent. Kasi napapansin ko magiging dry yung succulent. So, coco peat din is water retention. Pero, kailangan with cautious yung paggamit nyo sa kanya. Kasi, yun nga, excellent siya sa water retention. But, kaya niyang i-hold ng bonggang-bongga yung water doon sa succulent nyo. Magkapatid sila ni Classman. Pero, mas gusto ko si sphagnum moss. Kasi, mas perfect siya sa succulent. Kaya, konti lang yung nilagay ko. So, yun lang. Pansin ko kasi, pagka rich in coco peat, dry yung succulent. So, yun lang yung aking napansin. So, let's go. You know naman, dun sa mga bagong nanonood po sa akin, ang gamit ko po dito sa Lowland is 70% organic material and 30% of the pumice stone. So, kailangan familiarize po kayo doon sa location nyo, kung mataas ang humidity, kagaya po dito sa amin. Sa Lowland, I think this is for you. Kung hindi naman ganun mataas yung humidity sa inyo at nasa highland kayo, you can use the 50-50, 50% of the inorganic and 50% of the organic material. Ayun. And of course, you have to be familiarized with your succulent. Kung matubig siya, is 50-50. Kung hindi naman,
70 to 30. Ayun. So, daming ibon nagtitweet dito. So, let's go. Let's start. So, Coco Feet, Loam Soil, CRH, and the Classman. Ayan, mix lang natin. Very rich na to, diba? So, ayan. Very rich na tong soil mix natin. So, let's go. Magtanim na tayo. So, let's start. Ayan. So, sa fertilizer, di ba yung iba ginagamit lang is slow release lang sa succulent kasi yung mga fertilizer na slow release lang kagaya ng Osmo Coat ano kasi di kasi ko gumagamit nun, minsan lang inubos ko lang yung bigay sa di ako gumagamit kasi nun, so usually organic lang po yung ginagamit ko sa aking mga succulent. So yung mga malalakas hindi pwede sa succulent kasi hindi pangit yung shape ng iyong succulent. So, usually, yung ginagamit, pag bumibili tayo ng commercialized na soil mix, they use the vermicast. So, pagtanim na tayo, this is Sang A. Ayan. So, I see the farina na mayroong touch fingertip. So, syempre, si seller, hindi naman nila maiwasang hindi hawakan yan kasi binabalot nga nila ng tissue. So, for the roots, okay naman, trimmed naman. So, importanters na mag-trim para lumaki agad yung succulent. So, sayang naman. Ayan. So, pag nagtanim kayo, wag masyadong lubog, wag din masyadong mababaw. Pag kasi masyadong lubog, pag nagdilig kayo at nag-stay yung water dyan ng matagal, ang mangyayari po ay madaling mabubulok yung succulent at mag-root rot, tapos makikita nyo, nag-rot yung mga leaves niya, ganun siya. So, dapat, wag malalim. Dapat, sakto lang. Wag naman din sobrang babaw. Kasi, pag sobrang babaw at kagaya ni ngayon, mahangin, ang mangyayari po dyan ay malulutang sila. Ayan. So, for the toppings, I would use the cultured soil. So, bakit ba tayo nagta-toppings? Para po, para sa ibon. Para hindi nila kalaykayin yan. Pangalawa, for the protection din ng lupa. Kasi pag sobrang init po sa lugar nyo at yung nakatama siya sa araw, pag nainitan yung soil nyo, kagaya nito, pag nainitan po yan, ang tendency, maluluto po yung dahon ng rosette nyo. So, I think the best pa rin is pebbles. Pebbles pa din yung the best dyan. So, ayan, ganyan lang. 'Di ba?
So, kapag pumice stone naman yung ginamit nyo, yun yung usually na ginagamit kasi pumice stone. Yun nga lang po, pagka kasi naarawan yung pumice stone at nasunog, hindi naman sa nasunog, naarawan ng matagal, is madaling masunog yung rosette. Yun yung pansin ko. Kaya kapag echeverias type, hindi ako gumagamit ng pumice stone. Pero kung mga nakaangat naman na siya, pwede naman pumice stone kung wala kayong budget. Kasi pricey din yung cultured soil. So, ayan. For the pots, syempre, kailangan din yung mga pots natin is accordance sa size ng ating succulent. So, kung halimbawa, itong si Maddie ba, tatanim ko siya dito. Okay naman, sakto siya sa pot niya, diba? Yun nga lang, paano kung magtutubig, bottom water, hindi pa naman to well-rooted, diba? So, kailangan magpa-vary pa rin yung succulent nyo sa pot nyo. So, kagaya nito, pwede naman siya dito. Sakto naman siya. So, makakapag-water pa ako. Tsaka, pwede pa siyang lumaki sa pot niya. Ayan. So, kasi kapag ginamit nyo yung ganitong maliit, wala naman siyang, hindi naman siya madidiligan ng maayos. Pero kung ganito, madidiligan nyo siya ng maayos. Pero wag din yung sobrang laki. So, kung dito siya sa pot na to, right pot siya, is okay. Kasi pag sobrang laki ng pot nyo para sa inyong succulent, ang mangyayari po ay malulunod siya at saka maguguluhan siya na bakit sobrang luwang naman yata ng space ko ngayon, diba? Ganun siya. So, kailangan right pot din para sa succulent. And kung kagaya nito, si variegated Phoebe, and dito mo itatanim, paano mo siya didiligan? Diba? So, kailangan pa rin perfect yung inyong pot. Hindi naman sobrang perfect, but sakto yung inyong pot, pero may room for watering, diba? So, ayun. Ayan. So, right after mo mag-repot ng succulent is idililim mo na sila for a week or 2 weeks shaded area muna. So, expected mo kung ilalagay mo sila sa shaded area is mag-etiolate sila. So, minsan ako 1 week in-expose ko na sila sa araw or minsan pagka-repot ko, pinapaaraw ko na sila. Basta alam ko, itong part po na ito is morning sunlight lang like this one. Morning sunlight lang po sila. Pagka-repot ko, nilagay ko na sila dyan. Hindi ko na sila nilagay sa shaded area. So, kasi morning sunlight lang naman and carry lang naman sa kanila. So, but the originally is shaded area muna 1 to 2 weeks. So, ayun. Kailangan nyo maging familiarize sa plants nyo. Kailangan nyo siyang salang i-check every day. Kung hindi pa sila nasusunog kapag naglagay kayo sa sun. So, for the watering techniques, we have the soak and yung didiligan mo yung succulent mo. Siyempre, kailangan maging familiarize ka sa succulent mo. Kagaya nitong si Melako. Ayan, very dry siya and I think kailangan na niya ng tubig kasi makikita nyo dun sa leaves niya is very tawag dito, yung magka-crunchy, maglulutong na siya. Ayan. So, as well as si Tinkerbell, matubig din yan. Nakikita nyo, may mga dry leaves na siya sa bottom ng kanyang leaves. Ayan. So, si Nevada, ayan, nakikita nyo, wala naman siyang signs of dehydration. Hindi po kulubot yung leaves. Hindi rin siya, wala rin siyang, dry leaves. Wala. Kasi Nevada is, hindi po yan matubig talaga. Ayan. So, sa watering, kailangan, kung gagamit kayo ng soak method, yung soak method is yung ibababad nyo po yung pot nyo, then hanggang sa tumaas yung tubig dito sa topsoil, tsaka nyo pa lang siya iaalis. Yung iba naman, overnight or 2 days, binababad nila. So, nasa inyo yun.
kung anong gusto nyo. Pero ako, hindi ko ginagawa na mag-soak lagi. Pag lang talagang super, kunwari mga 2 months, kung hindi nadiligan, tsaka lang ako nagsusoak. Pero kung halimbawa nag-soak ako ngayon, tapos next week magsusoak ako, hindi ko po ina-advise sa inyo yun kasi nabubulok yung succulent nyo. Tsaka medyo tricky ang soak method. So, eto, si Tinkerbell. Yan. So, madilim na gabi na kasi. Tubigan na natin. So, siya, matubig talaga to sa Tinkerbell. Ayan. So, you should observe your soil mix na ginamit kung drainable ba siya or hindi. Ayan. So, ayan. Medyo tumutulo. So, konti lang naman yung tinubig natin sa kanya. So, carry lang. Ayan. So, nagde-drain na siya. So, kung hindi masyadong drainable yung ginamit mong soil for your succulent, mag-ingat ka sa pagwa-water. Pero kung drainable at fast draining talaga, you have to water your succulent maraming tubig kasi kung masyadong drainable yung water mo, yung water ng succulent mo, mabilis din madry yung succulent mo. Diba? Ayan. So, hanggang ngayon tumutulo pa siya. So, paano naman mag-water for Echeverias type ng succulent? So, mga Echeverias dormant po sila ngayong December. Ayan. So, eto, nawala yung kulay niya bigla. Nasa morning sunlight naman siya. So, this is a sign of dormancy. So, let's use the flash. And paano ka magtubig kay Echeveria? So, gilid lang. Lalo na kapag bago sa'yo yung succulent. Huwag mong diligan sa gitna kasi magka-crown rot yan. So, yung ganitong type of pandilig is very helpful. Lalo na kapag ganito yung pot mo. Yan. So, yan, full water tayo kasi meron naman siyang signs of dehydration. Lots of dry leaves sa ilalim. Ayan. So, hintayin mo lang siyang mag-drain. And again, be familiarized with the soil you use, kung drainable or hindi. Ayan. So, ito kasing soil na to, medyo bago pa. Kaya hindi ko makikita yung tulo ng water. So, kapag bago kasi yung soil mo, hindi mo makikita agad yung drainage ng soil, ay drainage ng water sa pot mo. But, kapag matagal na at madalas mo matubigan yan, makikita mo yung ginamit mong soil. So, first water po ni Orion, Echeveria Orion, first water niya after, ilang ano na ba? After a month, yeah, I think. Ayan. So, yan. Konti lang na may nilagay natin tubig sa kanya. So, yun. Kailangan mag-ingat tayo ng pagtutubig sa succulent kasi dyan tayo usually namamali. So, that's it. If you have questions or kung ano man gusto nyo malaman, you can comment down because your thoughts matter to me. Ayan. So, this is my succulent. Ayan. So, yan sila ngayon. Still beautiful and healthy. Yan. Sana all healthy, diba? Ayan. So, thank you for watching and Ayan. So, thank you for watching at Everything Nice at Mitch Succulent Love. Kung nagustuhan nyo po at nag-enjoy kayo sa vlog natin today at meron kayong natutunan, sana meron kayong natutunan sa vlog ko, is please hit like and don't forget na mag-subscribe and also share nyo na din sa inyong mga friends and family.
So, thank you for watching again and see you on my next video at Everything Nice at Mitch. Succulent love, your Nurse Plantita saying God bless po. At lagi po mag-ingat!